Hello there, Capricorn sign or Capricorn, Virgo, Taurus signs, Earth signs. So, welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of May. Love reading for Capricorn, Virgo, Taurus. So, ang gagawin ko ngayon is by elements. Kadahilanan nung last nung 23. Yeah, 23rd of April, nag-vacation ako till 27th. So, kaya ginawa kong by element yung reading natin ngayon. So, ngayon lang din ako ulit nakapag-post dahil sa bago lang ako na nakauwi. Anyway, past, present, future tayo. Capricorn, Virgo, Taurus. So, hindi lahat ng Capricorn, Virgo, Taurus maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn, Virgo, Taurus. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay? Cross-watchers, pwedeng, did I say that already? Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila earth signs. Okay? So, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's start. I'm going to pull an oracle card, Island Time Wellness Oracle card for your situation sa past, sa present, at sa future. So, let's see. Past. Present. Ito binaligtad. Future. Okay. So, sa past, the Phoenix, new pace, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. So, let's see, ano to. For the past. Capricorn, Virgo, Taurus. Monthly love reading. Kaya pala. Sorry about that. Okay, pinatahimik ko lang yung aso ko. Anyway, let's start. Past, present, future. Past, Capricorn, Virgo, Taurus. Capricorn, Virgo, Taurus. Past. What happened sa past? Bakit merong transformation, change mind, new pace? Sa past pa lang, parang may nakikita na talaga ako ditong decision. So, I think this is from your person's decision to have a changes, to have some changes, to have some changes in his or her life. Feeling ko dito kasi itong person na to is really like parang willing siya. Parang gusto niya mag-offer sa iyo, I think, in the beginning. Gusto niya magbago. Parang ganun. Yung maibalik sa dati. Maibalik yung happiness. Yung masayang moments together ninyong dalawa. I think this person, hindi to gumive up sa'yo. Siguro may na mga nangyari na sa inyong issue or anumang nangyari sa inyo. Pero parang nag-hold on pa din siya sa pagmamahala ninyong dalawa. And this person might be keep on observing you, checking out on you, might be stalking you, gathering some information about you. And parang nakikita ko dito na this time around, siguro may mga nangyaring this time around he made the decision na to have some changes. And gusto niya magkaroon kayo ng balance connection again na kayong dalawa. So parang ito yung transformation, nagkaroon siguro sa kanya ng transformation, growth. Parang gusto niya ng new pace,
new beginning, parang ganon. So, gusto niya siguro talaga na maibalik sa dati. O I mean, hindi man maibalik na sa dati, pero parang magkaroon ng, parang mapunta kayo sa next chapter ng pagsasama ninyo. And this time around, gusto niyang ayusin ang lahat ng to. Let's clarify. See, feeling ko kasi dito, you might be married. And then, itong person na to is really this time around. Gusto niyang to pa rin yung responsibility niya sa husband sa'yo. Gampanan, parang ganun. So, parang gusto niyang magkaroon kayo ng peaceful, to be honest and sincere na din sa'yo, peaceful na pagsasama yung marriage ninyo. And, willing talaga siya. Parang may confidence siya na gusto niyang ayusin talaga tong connection ninyo, yung relasyon ninyo. Pero before making that decision, napunta talaga siya sa point na parang inayos niya muna yung sarili niya. I think you have also observed that, siguro, na nagkaroon muna talaga siya ng great transformation before siya gumawa ng decision na ayusin yung sa inyo. So, at this present situation, with the wedding rings, union, wedding, married, soul connection, eternal, love, everlasting promises, or promise. So, ito yung at this present situation. So, see? Kasi feeling ko, yung person mo, hindi din talaga siya naka-move on from you. I think both of you, hindi kayo naka-move on sa isa't isa. Kaya parang bagang inayos yung mga nawasak. And this time, at this present, gusto ng person mo ngayon na maayos kayo, mabuo kayo ulit. Could be, kung may pamilya kayo, mabuo ulit yung pamilya ninyo, magkasama at magmamahalan. Kasi sobra niyang na-miss to. Sobra kanyang na-miss or sobra niyang na-miss kayo. Kaya, inano niya talaga na ayusin yung mga nawasak sa inyo at kumbaga mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo na magkaintindihan kayo ulit. Magkaroon ng celebration ulit yung marriage ninyo or something. So, dumating na kasi din, as I said, right, nung time na medyo may pain pa, medyo mabigat pa yung sitwasyon, hindi kayo nag-uusap. During that time, nagso-searching talaga yun siya. Hinanap yung sarili niya. And parang siguro nakapag-decide talaga siya na mas importante pa rin talaga kayo, na magkasama kaysa sa maghiwalay ng tuluyan. Kaya eto, bumabalik siya ngayon. Might be this is already for good. Kasi may mga realizations talaga sa kanya dito eh. Mali yung mga nagawa ko, hindi ko dapat ginawa to, hindi ko dapat hiwalayan yung asawa ko, or hindi ko dapat sayangin itong pamilya na binuo ko. Something like that. So, I can see here kasi, parang kinausap ka talaga niya nito para ayusin yung mga nawasak sa inyo. Nag-offer siya sa'yo ng love. Dami nyo na din ata pinagdaanan din talaga ng person na to eh. Kaya this time he wanted to have some changes, to offer you new beginning again. The second chance. I think on your part, hindi ka pa talaga totally na okay with it. Like some part of you, parang you don't want to accept the offer. Part of you, parang you just really wanted to rebuild yourself, to move forward, to move on, to move forward and never look back anymore.
Parang part of you ayaw mong tanggapin yung offer niya. Pero kahit ganun pa man, hindi nawala yung pagmamahal mo. Siguro andun lang talaga sa part na hindi naman fear of baka mangyari yung kung ano mang issue ninyo last time. Pero parang feeling ko lang kasi dito is yung nasanay, parang nag-start ka na kasi eh. Nag-i-start ka na mag-move on. Um, Nag-i-start ka na nire-rebuild mo na yung sarili mo dahan-dahan. Ngayon bumabalik siya. Pero nakikita ko naman dito, may chance pa din talaga na tatanggapin mo pa. Kasi nandyan pa din naman talaga yung pagmamahal. Siguro, baka fear na din na baka lokohin ka niya ulit or ano man yung naging issue ninyo na baka mangyari. Pero pareho din naman kayo na miss yung isa't isa at hindi naka-move on eh. So, bakit hindi ayusin na lang, 'di ba? So, let's see. You might be dealing here with Sagittarius, Pisces, Taurus, you might be dealing with the same Taurus sign. Gemini is also here. Virgo, or this might be you, Virgo. You might be dealing with the same Virgo. So, Capricorn, or might be dealing with the same Capricorn sign. Wait lang. What is your challenge? Paano kayo maging masaya ulit, gaya ng dati? Ito yung challenge ninyo, Capricorn, Virgo, Taurus. Kasi feeling ko, I'm not just feeling, I know. I know, earth signs, hindi kayo madali makalimot eh. Excuse me. Hindi kayo madali makalimot. Lalo na, example, pag nagtatalo kayo in the future, even nagtatalo lang kayo about sa pagkain, about sa niluluto, or whatsoever, ibabalik at ibabalik nyo talaga yung issue before, kahit hindi man lang tungkol sa pagkain. Like, for example lang yun. So, hindi kasi, para lagi nyong ibabalik yun eh, sa konting away. So, yun yung challenge dito. Paano mangyari na hindi na mangyayari yun? Paano yung parang maging masaya kayo this time around? At hindi na iisipin kung ano man yung mga napagdaanan ninyong dalawa. So, paano ba mangyari yun? Of course, kung kaya ninyo, as much as possible, kung nagpapakita naman siya sa inyo ng parang improvement, na gusto niya na talaga ayusin tong pamilyang to, sincere talaga siya, and totoo talaga siya, and gusto niya na talaga ng new chapter of your marriage, could be, and help this your person na to rebuild a new empire. Magtulungan kayong dalawa. And if ever man darating yung time na kahit hindi kayo nag-aaway, every time makikita mo siya, nakikita mo din yung pagkakamali niya, try to control yourself. Kung wala naman siyang ginagawa talaga, masama sa'yo. It's just that, sometimes ikaw lang din naman kasi yun eh, nag-iisip ka, humahantong sa nagtatanong, hangantong sa nag-aaway, at naibabalik na yung nakaraan. So, try to control yourself na hindi mangyayari yun. Kung sino man sa inyo ang may kasalanan dalawa. And try to make some new activities sa pagsasama ninyo, sa marriage ninyo, sa family ninyo, para mas magpapatibay pa talaga siya ng pagsasama at maging masaya kayo through that process. So, ano ba yung hope mo dito? Madami. I will not consider. Madami. What is your hope here, Taurus, Capricorn, Virgo? Na ano na kayo, parang, I think you are hoping to have a great changes, to take that leap of faith towards a new beginning na talaga.
You still love your family, you still love your person, and your person do love you as well. So why not take that leap of faith towards a new beginning of your life together ninyo, sa inyong dalawa. You are guided by the universe, you are guided by your spirit guides, your angels. So even if you're not prepared for this, kung nakikita mo naman yung effort ng person mo, kung nakikita mo naman yung sincerity niya, ikaw nakakilala sa kanya, if naka-resonate man kayo dito, then why not? So, what is your fear here? Capricorn, Virgo, Taurus. I think your fear here is yung person mo na medyo mapupunta na naman siya sa point na magiging childish in a way, immatured in a way. Also might be your fear also here is um, parang mababalik na naman yung dating, baka mababalik yung dating, yung bang feeling ko kasi sa connection ninyo, this is a cardinal signs both cardinals. I don't know, might be pareho kayo ng parang sa sign ninyo dalawa. Feeling ko kasi sa connection na to, isa sa, like you, earth signs, you want what you want. Gusto ninyo, kayo yung masusunod. Gusto ninyo, nandyan sila para suportahan kayo. Parang ganyan. Nandyan siya to support you dahil alam nyo, yung ginagawa nyo is para sa inyo din naman yun. But your fear kasi dito is paano paggagawin din niya yung gusto niya nang hindi sinasabi sa iyo at hindi niya sinusunod yung gusto mong mangyari sa relasyon niyo, sa pagsasama ninyo. So yun yung fear mo at doon baka magtatalo na naman kayo ulit. Now let's see your future together. Oh, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, or mourning. So, let's see about this, your future. There is a possibility masasaktan ka sa future talaga. This is not for everyone. I think this is not for everyone. Only for few cases lang talaga to. Iba yung nakikita ko Okay? Iba talaga yung nakikita ko dito. There is a possibility the pain that you feel or will feel in the future is not a parang betrayal pains. Itong pain na to, sobrang sakit to kasi there is a possibility of grieving in the future. Ayokong parang pangunahan. Kaya nga ayaw ko magbasa ng health kasi ayoko talagang pangunahan yung mga bagay-bagay. Nadadala na ako sa ganyan Pero may nakikita kasi ako dito na magkakabalikan talaga kayo nitong person na to or magkakaayos talaga kayo dito ulit. Ang problem lang dito, makikita mo talaga yung changes sa kanya. Makikita mo talaga dito na yung willingness niya talaga ayusin to. So, ang problem lang dito, may mga confusions ako nakita Might be confusions from you na medyo hindi ka na talaga ganon ka nagtitiwala. Parang may changes, may sadness, loneliness sa sitwasyon. Hindi na siya same as before. And nakikita ko pa rin kasi talaga yung pain na masasaktan ka. This is either may malalaman ka na naman na clarity
Okay? Baka may malalaman kang clarity about this person. Or, hindi ko dama yung, actually, pwede yung mangyari, yung cheating. Pwede siya mangyari, pero sa unang basa ko sa reading, sa past, present, ano man yung issue ninyo, hindi talaga siya naka-focus sa third party eh. Kaya siya bumabalik dito sa'yo. Inaayos niya ang lahat. Kasi parang feeling ko, itong person na to, may dinadamdam na to siya. Hindi niya lang sinasabi sa'yo. Kasi cheating could be anything. Pwedeng cheating sa woman, cheating na may ginawa siya na hindi niya lang sinasabi sa'yo, cheating na anything, things na ginagawa siya or yung nagsusugal siya na hindi niya sinasabi. Si cheating na din kasi yun eh. Hindi lang yung cheating sa card is yung pambabae. So there's a possibility, may dinadamdam na siya nang hindi niya lang sinasabi sa'yo. Para gusto niya lang kasi talaga na maging masaya kayo ulit. Mag-reunite kayo, ganyan. Mabalik yung dating happiness, ganyan. He will going to try, or he or she, will really going to try na mabuo kayo ulit bago man lang siya umalis. Umalis in a way. Pwedeng, dito sa grieving morning, pwedeng bago siya matsugi. Baka may dinadamdam na siya, kaya bumabalik siya, ayusin niya yung pamilya niya, pagsisihan niya mga nagawa niya, at ayusin niya sa inyo, ayusin niya to, uwi siya sa inyo, bago man lang siya mawala. And there is a possibility, ito na yung pain na mararamdaman mo sa pagkawala niya. Dahil, bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa? Bakit pinaramdam mo pa sa akin tong lahat ng to? Parang mga ganong mga bagay. So, there is a possibility na yun in the future. Kasi parang ipaparamdam niya talaga sa'yo yung pagmamahal niya para sa'yo. While nandito pa siya on earth. In a way, mag-focus talaga siya sa marriage, to bring you happiness, kahit sa medyo challenging na yung situation niya. I think hindi niya sasabihin to eh. So, deeply hurt kasi nandito eh. And, may grieving, may mourning. So, sobrang masasaktan ka. So, pwedeng yun. Pero not for everyone, okay? Not for every earth signs. Pwede din naman, yung magiging outcome din dito is, yung magkabalikan kayong dalawa, but yung outcome din pala, mag-cheat din pala siya sa'yo, na magkakaroon din pala siya ng third party dito ulit. Kumbaga, you thought na nagbago na siya, then suddenly magkakaroon sa'yo ng clarity na sinabay lang pala kayong dalawa. Kumbaga, pwede din yung para dinahandahan niya pang tanggalin yun sa buhay niya. When nung bumalik na siya sa'yo at inayos na to ninyo, hindi pa siya totally gumive up doon. Though, gumive up na siya, hindi lang niya kayang biglain yung sitwasyon nila na hiwalay na. Hiwalayan na kita kasi bumalik na ako sa asawa ko. Parang dinadahan-dahan niya. Siguro through that, may nalaman ka. May nalaman ka na sila pa pala. Kahit hindi na masyado. May mga some of it na mapapaniwalaan ka na sila pa, naninira, mga ganun mga bagay. So, kumbaga para sa kanya, bumalik siya dahil totoong gusto niya nang ayusin to. Pero hindi niya kayang biglain naman dito na hiwalay na tayo dahil inayos ko na yung pamilya ko. Nalaman mo na sila pa pala, without asking for an explanation na bakit ganyan. So, possible na sobra kang masaktan dahil he cheated on you again. With the same person could be, ngayon pa na nagkabalikan, and nangako pa siya ng mga anything. So, pwedeng yun. Okay? Pwedeng yun. Or yung death. So,
see, I can see kasi talaga dito is yung magkakaroon talaga dito sa'yo ng clarity eh. Pero feeling ko kasi yung person mo, um, maglalakas loob talaga to siya dito na ayusin talagang lahat hanggat kaya niya, hanggat pwede, ganyan. So, hindi naman siya sure sa future talaga. Yun na nga sabi ko. Hindi siya sure sa future dahil pwedeng mawala na siya or pwedeng malalaman yung totoo about them. Okay? So, hindi siya sure pero while you are together, again, ginagawa niya yung best na mabalik ka sa kanya, na maging maayos kayo ulit. Kasi nakikita ko kung meron man siyang other person involved dito, kung hindi man to about death, is wala na siya doon eh. Kumbaga, nilaylo na niya yun doon. So, pwedeng sisiraan siya ng other person para syempre kayo naman yung magkagulo ulit. May mga ganong mga situation into reality talaga. So, sa future, masasaktan ka na naman ulit dahil magtitiwala ka na naman ulit sa inaakala mong totoo na this time. But, for me, sa reading na to, part sa person mo, sa person mo, totoo naman na talaga siya. Totoo na yung pagbabalik niya talaga. Siguro kung sakali man yung issue dito is meron siyang other person. Okay? At dinadahan-dahan niya ng tanggalin yun sa buhay niya. Siguro yun lang yung mali niya na hindi niya prinangka yung isa na makipag-iwalay talaga. At hindi niya inamin sa'yo. Hindi siya nag-open up sa'yo. Yun lang yung magiging mali niya doon. Or if this is about death, so, yun lang din yung magiging mali niya na hindi siya naging open sa'yo na may sakit ako sa kaliman and gusto ko nang ayusin sana yung pamilya natin, ganyan. Siguro may fear din siya dito na baka hindi mo na siya tatanggapin kung sakali man malalaman mo. Kaya, tinago niyan lang din yun sa'yo. Pero yung pagbabalik niya, I think totoo talaga to. Walang halong panluloko to. Gusto niya talagang ayusin yung sa inyo. Gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niya maging happy ulit. So, you might also be dealing here with Gemini, Aquarius, Leo, Virgo, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces is also here. That is my reading for you. Thank you and God bless.